Honda Click 160 na matagal na dito sa Pinas o ang usap-usapang ilalabas dito sa atin na Yamaha Lexi 155? Alin sa dalawa ang mas matimbang para sa iyo? Tara pag-usapan natin. Pagdating sa mga practical na motor, yun bang all around kumbaga, pwede pang hanap buhay, pang daily, pang pasok sa trabaho or pang pasok sa eskwelahan ay pinakamadaling gamitin dyan ay ang scooter kung ikukumpara natin sa mga declutch na motor. Dahil gas and go ko na lang pag scooter ang gamit mo. Pwedeng pwede kahit beginner rider at higit sa lahat pwedeng pang long ride. Sa video na to mga tol, dalawang scooter ang pagkukumparahin natin, ang Click 160 at ang Yamaha Lexi 155. Dalawang scooter na siguradong patok sa masa, talagang depende na lang sa iyo kung ano ang mapupusuan mo sa dalawang scooter na to. Pareho ng kategorya pero magkaiba ng forma. Tulad ng sinabi ko kanina, suitable pang all around ang ganitong mga scooter. May malakas na makina, maporma at talagang maasahan, syempre Yamaha at Honda yan. Siguradong subok na pagdating sa durability at reliability. Unahin natin sa makina mga tol, para dito sa Honda Click 160 ay gumagamit ng 156.9cc liquid cooled 4-valve single overhead cam equipped with ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus for better engine performance. At syempre naka-program fuel injected na rin at smooth na din ang engine start dahil naka-alternate current generator. At equipped ng idling stop system, so nakakatulong din to para tumaas pa yung fuel mileage niya. Speaking of fuel mileage mga tol, kaya nitong maabot ang 46 km per liter. And pagdating naman sa performance, may lakas itong 15.2 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 13.8 Nm at 7,000 RPM. Okay, para naman dito sa Yamaha Lexi 155, same with engine to sa NMAX 155 at Aerox 155 ano. So gumagamit niya ito ng 155cc liquid cooled 4-valve single overhead cam fuel injected engine equipped with Blue Core and VVA or variable valve actuation. So pagdating sa specs mga tol, pareho sila naka 4-valve na single overhead cam ano. And syempre naka silent start na rin ito parang sa Click 160 and equipped na nga rin ng stop and start system para sa S variant. So katulad lang din to ng idling stop system ng Click 160 mga tol. Pagdating naman sa fuel mileage, kaya naman itong maabot ang 43 km per liter. So based sa specs na claim ng dalawang brand, mas matipid si Honda Click 160 pero syempre depende yan sa rider or sa road condition. And pagdating naman sa performance, may lakas naman itong 15.2 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14.2 Nm at 6,500 RPM. So sa max power pareho lang si Honda Click 160 at ang Yamaha Lexi 155. Yun nga lang, mas mataas yung RPM niya pag na-meet na niya yung 15.2 horsepower. And sa hatak naman, mas torquey naman si Lexi 155 dahil meron itong 14.2 Nm at 6,500 RPM. Compare natin kay Honda Click 160 na 13.8 Nm lang at 7,000 RPM. So pagdating sa max torque mga tol, mas lamang si Yamaha Lexi 155 kaya siguradong mas maliks ito. Pagdating sa looks mga tol, parehong may maangas sa tindigan pero pag usapang sporty looks, mas sporty itong Honda Click 160 dahil sa naka-split design yung headlight nito kumpara natin sa Yamaha Lexi 155 na buo yung lens ng headlight niya. Pero mas elegante naman para dito sa Yamaha Lexi 155. So parehong maporma at maangas and both LED na ang ginamit na ilaw dito no. And sa Lexi 155 naman, halogen bulb yung ginamit sa signal lights. Okay mga tol, side profile naman para dito sa Honda Click 160. So bulky yung tindigan niya, then may sharp design sa bandang unahan, tapos pagdating sa bandang likod, may pagka-brusko pa din yung looks ano. So syempre hindi mawawala yung pagka-premium nito. Dito naman sa Yamaha Lexi 155 para sa akin mga tol, more on smooth design yung pinaka-fairings niya no? Even though may sharp design sa part na to. Pero overall mula unahan papunta sa likod mga tol, very elegant and premium ng looks. At ang gusto ng karamihan, parehong model ay may floorboard o yung tinatawag din nating gulay board. Isa yan sa very practical na features ng scooter under 150 to 160cc na scooter dahil talagang napaka-useful niyan. Rear end naman mga tol sa Honda Click 160, very stylish at may pagka-futuristic din ng looks, tapos nakahiwalay yung signal lights. Ang kinaganda rito mga tol, LED na yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa Lexi 155, very compact naman ang design ng taillight, integrated na yung design no. Wala siyang nakalabit na signal light dito sa likod. Compare natin sa Click 160. Simple lang yung design niya at syempre LED na rin ang ginamit dito. Pagdating sa meter panel mga tol, para sa Honda Click 160, naka fully digital instrument panel and lahat ng essential na kailangan ng rider ay makikita natin dito no. And very sporty at stylish ng design. Sa Yamaha Lexi 155 naman mga tol, kung mas sporty yung design ng Click 160, dito naman sa Yamaha Lexi 155,
Very elegant and premium ng design. Syempre naka fully digital instrument panel na din. At ang lamang nitong Lexi 155 ay meron nitong phone connectivity via Bluetooth or yung tinatawag na Y-Connect. Pagdating sa ignition switch, pareho silang naka-smart key system And sa kabilang side, pareho naman silang may charging port. Kaya lang sa Yamaha Lexi 155 ay power socket pa rin ang ginamit. So kailangan pang bumili ng USB socket para magamit sa charging. Usapang upuan mga tol, pagdating sa comfort, I think pareho lang sila. Parehong relax ang riding position, kaya hindi lang pang city drive, pwede rin pang long drive. At sa design naman mga tol, mas premium ang design ng Yamaha Lexi 155. And pagdating sa ilalim ng upuan, sa Click 160 meron siyang compartment para sa mga gamit natin. So ganun din dito sa Yamaha Lexi 155, meron din tayong compartment dito. Not sure lang kung kasya yung at least half face helmet Pero pagdating sa ibang gamit tulad ng bag jacket, basic tools or yung papeles ng motor ay pwede natin ilagay dito. Ganun din sa Honda Click 160. Tapos sa tabi nito ay yung fuel tank niya. Same with Honda Click 160, nasa tabi ng compartment ang fuel tank. Dito sa Honda Click ay may sukat na 5.5 liters. At dito naman sa Yamaha Lexi 155 ay may 4.2 liters capacity. So dun lang mga tol sumablay pero ganun pa man pwede na yan, bawi naman sa forma. Ewan ko lang sa mga basher Pagdating mga tol sa suspension talaga nagkaroon ng usapin So dito muna sa front, pareho silang nang ginamitan ng telescopic fork at dito naman sa likod pareho din silang naka single shock absorber. Pero itong sa Yamaha Lexi 155 ay may sub-tank. So dito sa rear suspension marami ang nagrereklamo kaya di pa daw ginawang dual shock. So para lang talaga daw sa mga may pambili na okay lang kahit naka single shock yung likod. So wag na lang natin pansinin yung mga basher. Aray ko! Sa brakes naman, both naka-disc sa front tapos sa likod pareho ding naka-drum brake So isa pa tong drum brake sa likod na to, yung gigil na gigil yung mga basher but di pa daw ginawang disc brake. So hayaan natin sila. Para sa Honda Click ay equipped ng combined brake system. Yung version dito sa atin sa ibang bansa kasi tulad ng Thailand or Indonesia ay may ABS version. So hindi nilabas sa atin yon. And dito naman sa Yamaha Lexi 155 equipped ito ng ABS or anti-lock brake system. So single channel lang kasi drum brake yung likod. Pero may variant din na non-ABS. Sa mga gulong naman mga tol, dito sa Click 160, front tire ay may sukat na 100/80 rim 14 at 120/70 rim 14 naman sa likod. So mas maliit yung tire size ng Yamaha Lexi na may sukat na 90/90 rim 14 sa harap at 100/90 rim 14 naman sa likod. Pagdating naman sa dimension, so sa seat height, both Pinoy friendly naman dahil hindi naman ganong kataasan. Sa Honda Click 160 ay may sukat na 778mm at sa Yamaha Lexi 155 naman ay 770mm. So konti lang yung diferensya. Para naman sa timbang both 116 kg pero yung ABS variant ng Lexi 155 ay 118 kg. So konti lang din naman yung mga diferensya nila dyan pagdating sa dimension. Okay mga tol, usapang presyo naman tayo para sa Yamaha Lexi 155. Meron itong tatlong variant sa ibang bansa. So not sure lang kung ilalabas lahat ng variant na to. Pero ang variant nito ay standard, S variant at yung ABS. So dahil wala pa to sa Pinas, estimated price lang ang ibibigay ko para may idea rin kayo kung sakaling ilalabas to dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang usap-usapan kasi talagang Yamaha Lexi daw yung bagong motor na ilalabas ng Yamaha Philippines. So abang-abang na lang tayo. At pagdating naman dito sa Honda Click 160, ang SRP nito ngayon sa atin ay 116,900 pesos at isang variant lang to mga tol, yung naka-combined braking system. Okay mga tol, yan ng specs and features comparison natin para dito sa dalawang compact scooter ng Yamaha at Honda. So ito nga ang Honda Click 160 at ang Yamaha Lexi 155. Sana ay Yamaha Lexi 155 na nga mga tol yung ilabas ng Yamaha Philippines para meron ng malapit na kakumpetensya si Honda Click 160. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.